Hintay ka lang ng ulo. May akit. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang oras, Pilipinas. Isang mapagpalat, magandang panunood at pakikinig dito sa nag-isang programang panghimpapawid ng live stream ng Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Saan mang panig ng bansa, tayo naroon. Anumang lahi, wika, lipi, samahan o sikta ng pananampalatayang ating kinabibilangan. Halina, samahan niyo ko at ating tunhayan ang buod na katotohanan tungkol sa mga sulat ng mga apostol at mga propeta na matagal nang nalihim sa ating mananampalataya tungkol sa hiwaga na siyang panukala ng Diyos na siyang ating Ama tungkol sa Alpha at Omega. Sa lahat ng ating tagapakinig, pagmasdan ninyo ang ating paksa sa mga sandaling ito at ating unawain upang malaman natin ang malalim na panukala ng Diyos na hindi nababanggit ng karamihan. Ngunit sa mga sandaling ito, marahil makakuha kayo ng ideya na ang panukala pala ng Diyos ay mula sa walang hanggan at kanyang ipapakita sa pamagitan ng mga kanyang lingkod. Atin pong unawain sapagkat ayon po sa sulat sa mga Hebreo, ang lahat po ng mga nilikha ng Diyos na ating nakikita ay mula sa di nakikita. At simulan natin ang ating paksa. Ano ba ang tagong karunungan ng Diyos? Ano ba ang kalagayan ng Diyos nung wala pa ang daigdig? Saan ba siya naroroon? At ano ang kanyang pangalan? At ano naman ang kanyang panukala upang malaman natin sa mga sandaling ito ang panukala ng Diyos na sabi nga natin na lihim sa karamihan. Ngunit sa mga sandaling ito, maihayag natin ng unti-unti upang magkaroon ng liwanag ang lahat ng mananampalataya tungkol sa nag-isang Diyos at ating Ama. Pakinggan po natin. Simulan natin sa ating paksa. Ito po. May mga hayag at tagong karunungan ang Diyos. Simulan natin ang kasaysayan sa panahon na hindi pa nagawa ng Diyos ang kanyang panukala dito sa lupa. Ito ay ang tagong karunungan. Kaya sinabi ko na sa inyo kanina, mga giliw kong mananampalataya, mabuksan ninyo ang Biblia sa mga Hebreo, nakasulat po dyan sa chapter 11 verse 3 na ang lahat ng ginawa ng Diyos na nakikita ay nagmula sa hindi nakikita. Dahil ito ay tagong karunungan, simulan natin sa hindi nakikita. Ayan po ang ating screen, mababasa nyo dyan. So, ito po ang kalagayan ng Diyos. Siya ang liwanag na walang simula at hindi alam kung saan magwawakas. Liwanag na walang hanggan, walang makatarok sa liwanag, walang natatagong kadiliman. At dahil dyan, ang Diyos ay tinatawag sa kanyang salita. Kanyang salita po ito. Kung tawagin, Cielo de Cristaliano. Ang Diyos ay nakatira sa langit ng mga langit at siya ang liwanag na walang simula at walang hanggan. Ano ang kanyang panukala? Dahil marami po siyang panukala. Una, ang kanyang pagkaliwanag ay kanyang pinaliit upang malaman niya ano ba ang nasa likuran kapag pinaliit niya ang liwanag na walang hanggan. Ayan po ang nangyayari. Noong pinaliit niya ang kanyang sarili, nagkaroon po ng lawak ng kadiliman na ang liwanag ay kasing linaw lang o kasing liwanag ng apoy o bulang sumbalilo. Kasing laki lang po ng sumbalilo. Kaya nagkaroon ng kadiliman matapos niyang paliitin ang kanyang sariling liwanag. At dahil dyan, mga giliw kong mananampalataya, mabasa natin sa sulat sa mga Biblia na ito po'y sinusulat ng mga propeta, mga apostol o mga lingkod ng Diyos na wika po rito. Karunungan ni Solomon, chapter 7, verse 26.
Siya ay sinag ng walang hanggang liwanag. Ayan po sinag lang pala ito sa walang hanggang liwanag kasi pinaliit nga po niya ang kanyang sarili. Salamin, Ayan po. Salamin na nagpapakita ng mga gawa, kabutihan ng Diyos. Yung gawa at kabutihan ng Diyos, yan pala. Kaya ginawa ng Diyos ang kanyang sarili upang maintindihan natin. Dito po sa 2 Corinto, chapter 4, verse 6, ganito naman ang nakasaad. Sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa kadiliman, ayun po, dahil lumitaw ang kadiliman, ay sisilang ang liwanag. Ayun po, kaya naisilang ang maliit na liwanag. Ay siya ring nagbibigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kalwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ibig sabihin, nakikilala ang Diyos na malaki sa pamagitan ng kanyang kaisa-isang anak, ang Kristo noon. At ang alam lang natin kasi, mga giliw kong mananampalataya, si Jesus ang Kristo. Wala pang daigdig, mayroon na pong Kristo. Wala palang taong pinakilala sapagkat tagong karunungan po ito, doon ito sa daigdig ng hindi pa nakikita kasi ating sinimulan ng kasaysayan. Ganito mga mananampalataya, ating ituloy ang kwento upang ating maunawaan sapagkat ito pong Biblia, iniwan ng Diyos na basahin ng kanyang panukala. Isang pelikula na napakahaba ng kanyang inilaan, buhat sa pasimula hanggang wakas, kaya nga po Alpha at Omega. Isang nobela na kung masundan ng tagapakinig at mananampalataya, napakasarap ng buhay kung maunawaan natin ang nais ng Diyos. Ngunit kung hindi natin maunawaan, manatili tayo sa kadiliman, di po ba? So ganito po ang nangyayari, no? Isang maliit na liwanag, isang sinag na nagmula. Ayan. Kung tawagin po siya, hindi na po siya si Cielo di Castellano, iba naman. Kung tawagin po siya, ay Ayinsop ang pangalan ng nag-iisang liwanag, buhat sa liwanag na walang hanggan. Ito si Ayinsop po, bulang kristal, kung titanaw, bulang apoy, ay naghikab tulad ng tao. No? Tulad ng tao na ganito po. Wahahuhay! Di ba ang tao kapag nainip, habang may inaantay siya, lubhang inaantok at nainip at ito ang nabigkas. Wahahuhay! Mahaba po, prolong ang pagkasabi nito sa tagong karunungan. Ano ang purpose? At ano ang nangyari noong maghikab? Noong matapos pong maghikab ang liwanag, ay bigla po itong tumulo ang liwanag na tulad po ng kandila. At ang liwanag na yan ay lumawak at makikita po nyo sa inyong screen. Nag-anyong tao ang liwanag. Na ang pangalan naman ni Ayinsop po rito ay hindi na si Ayinsop at hindi na si Cielo di Castellano. Sa madaling salita, ang Diyos na nag-isa ay napakaraming pangalan habang mayroon siyang ginagawa o nilikha. Ang sang-ayon sa kanyang panukala, siya po'y tinawag na namang animasula, na kung susuriin natin kung mayroon kayong pagkukunan ng kahulugan nitong pangalang animasula sa atin pong katagang Pilipino, nag-iisang espiritu at nag-iisang kaluluwa. Yun po ang Diyos, si animasula. Dahil marami po siyang panukala, si animasula ay nag-iisip po ang naturang liwanag. Dahil sa kanyang panukala at sa kanyang iniisip, ay lumabas ang 5 talulot ng bulaklak na hindi pa po namumukadkad. Makikita po natin sa ating screen, sa bandang ulunan ng liwanag, 5 talulot ng bulaklak. Na ang bawat talulot ng bulaklak ay may litrang katapat, may titik, na ang titik na nakasulat sa naturang talulot ng bulaklak, ayan po, M-A-R-I-A. Na kung babasahin natin, Maria, no? Wala pa po ang daigdig. Ang bulaklak ay nariyan na si Maria. 5. At mayroon pong ibig sabihin ang bawat titik niyan, may kabuuan. Sapagkat ang basag ng titik na ito, lubhang makapangyarihan. At ito ang hinahanap ng mga taong naghahangad ng kapangyarihan ng Diyos
lalo na sa mahal na araw na kanilang ninanais ang kapangyarihan ng Diyos na dito lang natin matunhayan at malalaman sa ating live stream ng Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Ayan po ang basag ng Maria. Sa Latin, salita ng Diyos, Maris Amantissimo, Rexum Imperator Altissima. Ang M is Maris, ang E is Amantissimo, ang R is Rexum, ang I Imperator, at ang A Altissima. Yun po ang kabuuan ng naturang pangalan ng talulot ng bulaklak. At sa kalangitan po may tinawag o may itinawag dito pangalan. Si Maria po, ayan ang binibigkas ng animasula bago lumabas at naghikab. Ito po ang sinasabi niya, binabanggit. Nandyan po sa inyong screen. Magnificat anima mea ad dominum contra volare retribui servo tuo bibipicami in Dio spiravit comnium at hidhusios sus ad te domini labami anima mia. Yan po ang salita na binigkas ni Amasula sa kalumabas ang naturang bulaklak na si Bulaklak, siya pala si Maria na kung tawagin sa pangalan sa kalangitan, siya ang matamis na bulaklak na tinatawag na gumamela-silis. At ngunit mayroon mang panukala ang Diyos, ibababa ito si Maria sa lupa sa takdang panahon. Tatawagin naman siyang Rosa Mundi sa lupa. Sa madaling salita, wala pa ang lupa, wala pang daigdig. Ang plano ng Diyos ay buo na sa kaitaasan. At ito nga, ang kauna-unahang lumabas sa kanyang isip para itipatupad o gagawin ang kanyang panukala sa daigdig na ating tinitirhan. Kasunod nito, mga giliw kong mananampalataya, dahil nandyan na si Maria, binigyan ito ng utos ni Animasula. Nawika ni Animasula matapos niyang nakita at binigyan ng kapangyarihan si Maria na tulad ng tao. Wika po ni Animasula, Maria, ikaw ang aking iwanan ng aking kaban ng tipan. Huwag mong pangahasang buksan sapagkat kung gagawin mo yan, mayroong mawawala dyan, matutupad sa iyo na ikaw ay bababa sa kailaliman sa daigdig na aking gagawin upang hanapin ang mawawalang bertudis dyan. Magpakasakit ka sa lupa. Wika ng Diyos. Ngayon, sabi ni Maria, ay lubha naman siyang nag-isip, naging maulirat siya. Ano kaya ang iniwan? Ano kaya ang laman nitong kaban? Total, wala naman dyan ang aking amo. Mabuksan nga. Takpan ko lang kaagad. Ingatan ko lang na wala makalabas. Kasi habilin pa naman niya na pag mayroong mawala, mananagot ako sa kanya. Curious si Maria, mga giliw kong mananampalataya. Hindi napigilan dahil siya lang mag-isa. Sa madaling salita, binuksan ni Maria. At ito po ang nangyari nung mabuksan. Oops, mayroon pong lumabas na 3 pakpak na letter B. Yan po ang tinatawag na 3 bertudis na ang kanilang pangalan na ibininyag sa kanila ng Animasula si Bim Baubam. Yan po ang 3 bertudis, lubhang makapangyarihan. Nagulat si Maria at dahil sa pagkabigla, tinakip niya ang kaban ng yaman ng Diyos, ngunit hindi na po naibalik ang 3 bertudis. Kaya ang nangyari, noong bumalik ang Infinito Diyos sa kataasan, wika niya kay Maria, Maria, dahil pinangahasan mong buksan na ang kaban ng aking yaman, matutupad sa iyo ang sinasabi ko. Magpakasakit ka sa daigdig na aking gagawin upang buuhin o hanapin ang 3 bertudis. Pansamantalang itabi muna natin si Maria, mga giliw kong mananampalataya. Nag-isip muli ang Animasula kung anong kanyang gagawin. So si Maria naka-sit aside lang muna, mga giliw kong mananampalataya. Mayroong gagawin ang Diyos diyan. So ganito ang nangyayari. Nung mag-isip ang naturang liwanag si Animasula, biglang may tumubong butil ng isang pawis sa kanang noo ng liwanag na yan. At dahil sa kapangyarihan ng Diyos, gamit ang hintataas na daliri ng kanang kamay, ay kanyang hinaplos ang naturang pawis at sabay ang wika
iwinisik at ang nangyari mga giliw kong mananampalataya ay ito ang nagaganap. Nagkaroon ng liwanag na katulad din niya na maliliit. Maliliit nga lang itong liwanag. Ngunit kaparihas din ni Animasula. At tandaan po natin yan. Ilan sila? Bilangin natin mga mananampalataya. Sa unang paglikha ng mga espiritong ito, ito po yung espiritong unang nilikha ng Diyos pagkatapos kay Maria. 16 ang una. Bilangin po nyo, 16. May mga pangalan po yan at may mga gawain. At ating sasabihin isa-isa upang maintindihan sapagkat napakalinaw namang maintindihan ang programa ng Diyos kung mayroon lang gabay at magtuturo ng buong katotohanan pagkat ano pang maitatago na katotohanan man yung ituturo. Di po ba? So ating balikan. Nandyan po isa-isahin natin mas yung kanilang gawain at mapatunayan mo sa panahong kasalukuyan at ating babasihan ang referensya na nakasulat sa Biblia. Lahat po yan nakasulat. Kaya lang hindi po naipaliwanag marahil hindi sila ang itinakda ng Diyos upang magpaliwanag sa mga bagay na ito na napakatagal nang nalihim. Ito po sila ang 24 ansyanos. Lamang 16 pa lang sila. So ating babalikan yan. Atin mo nang tapusin ang kasunod. Nag-isip muli si Animasula ng kasunod. Nung mag-isip siya, mayroon namang isang butil ng pawis ang tumubo sa kanyang noo sa kaliwa naman. At sa pamagitan ng hintataas na daliri ng kaliwa, hinaplos uli niya kasabay ang wika. At nung maihaplos, iwinisik. At ang nangyari, nagkaroon po ng kanina 16, ngayon ay 8 na lamang. Ilan po sila? Diyan po ay kung bilangin mo, sila ang 24 ansyanos na yung mababasa sa sulat sa pahayag na mayroong 24 na matatanda na nagpatira pa. Mayroon pa bang matanda sa kanila? Wala pang daigdig, dandyan na sila. Kaya buhay na buhay po sila. 24, 24 sang ayon sa ating ipinakita ngayon. Basahin nyo sa Revelasyon. Nandyan napakaraming teksto sa Revelasyon. No? Nagpatira pa ang 24 na matatanda sa harapan ng trono. Anong trono? Trono ng Diyos na si Animasula noon. Ngunit ngayon, iba naman pangalan, mga giliw kong mananampalataya. Bigyan muna natin ng istorya ang 24 na matatanda. Wala na pong matanda sa kanila. Wala pang daigdig, nandiyan na sila. So sila ang matatanda. Kaya hindi man ito naipaliwanag, marahil ito ang panahon para maintindihan natin at hindi na tayo mag-alinlangan, hindi ka na magdalawang isip sapagkat mababasa mo yan. Walang nakapagpaliwanag dyan sa 24 na matatanda na nagpatira pa na sinulat ni Juan. At yan ay matatagpuan natin sa kanilang natin sabihin ang katotohanan sapagkat lahat po ay ating ihahayag. Dito nga natin ihahayag. Dito natin ibubunyag. Pahayag nga, di ba? Revelasyon. I-reveal na natin sapagkat itudo na ang katotohanan ng Diyos. Okay. Balikan muna natin ang 24 matatanda. Sino-sino ba sila? At ano ang kanilang gawain? Ayan po. Basahin nyo sa screen. 24 ansyano sila. Ito po. Sabi ni Animasula, ikaw, Upmadak, Espiritu numero 1, binyagan kita sa pangalang Upmadak at sa pamagitan mo, idisenyo mo ang araw. Na ang araw na yan ang ilalagay natin sa kataas-taasan ng daigdig na ating gagawin upang magtanglaw at magbigay buhay sa lahat ng mga may buhay sa lupa. Hindi po si Upmadak ang gumawa upang magkaroon tayo ng araw. Disenyo lang ang kanya. Disenyo lang. Pagkatapos idisenyo, nag-meeting uli ang 24. Inapurbahan ni Animasula sa kanya ng araw na ating nasilayan. Alam niyo ang pangalan ng araw? Sol Mundi ng Ara. Yan ang ibininyag ng kapanahunan nila. So ibig sabihin, si Upmadak, taga-disenyo ng araw. Ngunit, ang nagbigay buhay si Animasula. Sana po maintindihan natin. Itong numero 2, sabi ni Animasula, ikaw, Espiritu numero 2, tatawagin kita sa pangalang Abunatak. At sa pamagitan mo naman, ay idisenyo mo ang buwan. Upang ang buwan na iyong idisenyo ay bibigyan natin ng buhay. Ilagay natin sa kataasan upang magtanglaw sa oras ng gabi. Magbigay kagandahan sa lahat ng mga nilalang na ating lilikhain. Di po ba? Nangyayari kapag kabilugan ng buwan. Ang kagandahan ng buwan.
ang liwanag, ang lamig. Di po ba? Yun nangyayari kay Abunatak. Ito pong Espiritu numero 3, 4, 5, 6, 7, 8 ay hindi po tumanggap ng tungkulin katulad sa dalawang Espiritu. Ngunit, sila po ang nagbabantay sa bawat oras kung anong numero mayroon sila. Si Upmadak alauna ng hating gabi o ng madaling araw. Si Abunatak alas 2. Si Elim alas 3 ng madaling araw. O si Burim alas 4 ng madaling araw. Alas 5 ng umaga naman si Murim. Bikairim alas 6 ng umaga. Alas 7 naman si Pirsalutim. Alas 8 naman si Metim. Sa madaling salita, bawat isa sa kanila ay nagbabantay ng oras sa bawat araw. Ilan po bang oras sa isang araw, kabuhan? 24 po yan. Ha? Hindi nagkulang, hindi sumubra. Tama, tumpak sapagkat katotohanan ang inihayag natin sa kasaysayan ng Diyos na wala pa ang daigdig. Ayan ay nakatakda na. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos na ating nakikita, nagmula sa hindi nakikita. Ha? Dito tayo sa pinaka-controversial. Number 9, number 10, number 11, 12, 13, 14, 15. Sila po ang tinagurian. Alam na alam ninyo yung mananampalataya, ngunit hindi lang ninyo matukoy kung saan nagmula at papaanong istorya. Sila ang tinatawag na 7 arkangheles ng Diyos. Binigyan sila ng mga katawan sa lupa at ang pangalan nila dahil sa lupa man, pangalang tao. Kaya si Amali, siya si San Miguel. Si Alpacor, siya si San Gabriel. At nababasa nyo sa Biblia yan. Si Amacor, si San Rafael. Si Apalco, si San Oriel. Si Alco, si San Setiel. Si Arago, si San Hodiel. At si Asaragui, si San Barakel. Bukod sa mga ito, nasabi ng Diyos o ni Animasula, ikaw sa San Miguel, ang demonstrador sa 7. Demonstrador mayor. Sa pamagitan niyong 7, kayo ang tagapangasiwa at magbabantay ng katahimikan sa langit at sa lupa na ating gagawin. Grabing lawak ng tungkulin ng 7. No? Si San Miguel, San Gabriel, San Rafael, San Oriel, San Setiel. Ito ang pinaka-demonstrador, leader sa 7, si San Miguel. Si Alpacor, siya yung treasurer. Si San Gabriel, laging nababasa natin sa Biblia. Maski sa Bagong Tipan, ito ang naghatid balita kay Elizabeth na pinsan ni Maria na siya ay nagdalang tao. At ganun din ang nagsasabi kay Maria noong magdadalang tao siya kay Jesus. Ganun si San Rafael, siya naman ang sekretary ng grupo. May mga gawain po yan sila. Bukod sa ganyang gawain, kaya nga controversial, maraming gawain to sila. Sabi ng Animasula, ikaw, San Miguel, bukod sa pagbabantay ng oras ng alas 9 sa umaga at ikaw ang leader sa 7, ikaw rin ang magbabantay sa bawat araw ng linggo o sa bawat linggo. Sa madaling salita, linggo po ang iniisip at linggo ang nasabi ng Diyos na kauna-unahang babantayan ni San Miguel. Lunes naman si San Gabriel. So, Martes naman si San Rafael. Miyerkules naman si San Oriel. Si San Setiel naman, Huwebes. San Hodiel, Bernis. Asaragui ay Sabado. Ilang araw po? Tingnan ninyo sa kalendaryo kung namali ba. Linggo ang araw dyan. So sa madaling salita, kung linggo ang unang araw, ang pampitong araw ay Sabado. Napakalinaw, di po ba? Bakit natin babaguhin? Ayan, malinaw. Maski sa tagong karunungan. At ito po silang 24, yan ang kinunan ng base sa ating pamahalaan. Bakit mayroon tayong 24 Senado? Di ba sinasabi sa Biblia? Kung anong nangyayari sa pamahalaan ay ginusto ng Diyos yan sapagkat ang lahat ng bagay na yan ay nagmula sa Kanya. Di ba? Wala pa, nakaprogram na po kaya gagawin na lang. Kasi nakaprogram na eh. Hindi maaaring karakaraka. Matagal itong pinaplano ng Diyos. Matagal. Wala pa ang daigdig, wala pa ang mga tao. Handa na ang lahat. Dito po, ang pinakabata sa 16, pinakagwapo at tinatawag na malapit sa araw, unang binyag sa kanya ay si Luxbil. Dahil siya ang bunso, binigyan ng lahat ng layaw. Kasi bunso nga po, di ba? Ganon sa tao pag bunso. Pagkatapos bininyagan ng bika. Ngunit ito namang bunso ay lahat ng gawain ng kanyang mga kapatid. Gusto naman niyang akuin. So sabi ng Animasula, gusto mo man kayang kapangyarihan, bibigyan kita. Ngunit ito ang gagawin ko sa iyo. Ikaw ay isang hari, bagamat ikaw ay malapit sa araw.
ikaw ay hari ng kadiliman, ikaw ang ipadala kong manunukso sa lahat ng mananampalataya. Kaya makita po ninyo, lalo na yung mga palainom dyan, bakit si Lucifer at si San Miguel ay nag-away? Di ba ba? At inapakan na nga ni San Miguel si Lucifer upang tapusin sa kanyang espadang makapangyarihan. Pero bakit hindi tinapos? Ganito po ang sabi ni Masula. Totoo yan. Kaya na-drawing yan, may kasaysayan at may nakakuha na kasaysayan, hindi lang na ipaliwanag. Sabi ni Masula, huwag Miguel, huwag mong patayin sapagkat kapatid mo si Lucifer. Kapatid lang po sila. Magkadikit, tandaan po natin, magkapatid lang sapagkat sa unang likha sila ay magkasama na. Tandaan po natin mga giliw kung mananampalataya. Maliwanag po. Huwag Miguel, huwag mong patayin si Lucifer sapagkat kapatid mo siya. Pero ang totoo pong kasaysayan noon, kung ating mababasa ang aklat na pinagkunan nito, naglaban sila 3 bisis. 2 bisis natalo si San Miguel. Kaya sumangguni siya sa ama. Tay, ama, bakit naman si Lucifer mas makapangyarihan sa akin samantala ako man yung binigyan mo ako? May sinabi si Masula, ito anak, ang bibigkasin mo upang matalo mo na ang kapatid mo. Lahat po yan ay kalooban ng Diyos. Maging mabuti man o masama kapag nangyayari kalooban ng Diyos. Ito, bakit sinadya ng Diyos na mayroong tagapanukso? Upang subukin kung matatag ba sa pananampalataya ang mga taong kanyang lilikhain. Tuloy tayo. Tuloy tayo mga giliw kung mananampalataya. Kung ito'y medyo kaakit-akit sa inyong pandinig. Ito mga bagay nito. At kung mayroon mang nakakuha nito, tiyak mayroon ng binibintang aklat nito. Ngunit mababasa mo siya. Hindi mo lang masunod-sunod ang pagpaliwanag sapagkat may taong nakatakda upang ipaliwanag ang mga bagay sapagkat ito ay sinasabi ko na nga na tulad ng pelikula. Maisalaysay lang ito kapag ibinigay ng director ang detalye ng pagka-produce niya sa pelikula. Isang nobela, kapag pinaliwanag ng director, ito ang kahinatnan. So malalaman ngayon. Pero hanggat ang nagpaliwanag nito ay hindi binigyan ng karapatan, malabo pa sa sabaw sa butong mga giliw kong mananampalataya. Hindi mo talaga maintindihan. Mabasa mo, nandyan. Sino ba sila? Hindi mo makuhan. Pero ngayon, sa inyong narinig, hindi ba natin maintindihan mga giliw kong mananampalataya? Di ba malinaw naman kung ating unawain sapagkat napakalinaw naman ng istorya, di ba? So ating ituloy muna, mga giliw kong mananampalataya. Paltalastas lang yun. So dito tayo sa pang-17 sapagkat yun ay 16 pa lamang yun, no? Ating bibigyan naman ng pangalan at kung sino-sino naman itong 8 natitira. Ito po, yung 8 mga espiritu. Tandaan po natin na sa Biblia ating babasay. Pauna ko na sa inyo to. Kung si Masula ay Diyos, itong kanyang mga nilikha ay Diyos din. Kaya may binabanggit sa Biblia na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, langit ng mga langit. So isa lang po yan. Ito po. Kaya huwag kayong mag-isip na isa lang ang Diyos na maliit. Kaya lang, ang pagka-Diyos nila, maliit na hindi sila pwedeng ipantay sa Diyos na malaki na si Masula. Tandaan po niyo yan. Kaya, kung mayroong Diyos o mayroong inuutusan ang Diyos sa lupa, Diyos din sila. Kaya lang, maliit lang na Diyos. Para po bang, bibigyan natin ng sample para madaling maintindihan. Halimbawa, sa ating bansa, bawat bansa may pangulo, presidente. Ang presidente, pangulo ng buong bansa. Kapag may idiniligit siyang gawain, lalo na kung malayo sa kanyang kinaroonan, magpadala yan ng kumakatawan na kung tawagin little president o maliit na presidente sa naturang area. Di po ba? Ganun ang Diyos. Kaya dapat maunawaan natin. Pag nagbanggit ng Diyos Ama, Diyos Anak, marami silang Diyos. Hindi naintindihan. Yung kanilang pagka-Diyos sa lupa, maliit na inutusan sila ng malaking Diyos. Sana po maintindihan, mga giliw kong mananampalataya. Pauna lang yun para hindi kayo maligaw sa pananampalatayang tunay. Ito na po, ang 17. 17. Alas 4 man yung 16. Alas 5 itong 17 ng gabi.
Alas 6 itong 18, 19, ay alas 8, alas 9, alas 10 ang alas 9 ang 21. Sa madaling salita, itong 22, 23, 24, yan ang alas 10, alas 11, alas 12. Ito pong limang espiritu, si Istak, Inatak, Islalaw, Tartaraw at Sarapaw, hindi po nabigyan tulad nung espiritu 1 hanggang sa espiritu 16. Hindi rin nabigyan ng tungkulin, ngunit napakahalaga rin ng kanilang ginampanan sapagkat bawat oras kung saan sila nandiyan, sila po'y nagbabantay. Ya? Kaya kung unawain talaga ng tao, bawat oras po ibang espiritong nagbabantay ay sa atin. Kapag tayo po'y nanalangin, isa lang ang ating tinatawagan. Buong araw ng isang linggo, isa lang ang tinatawagan mo. Buong oras sa isang araw, isa lang. Samantalang iba-iba ang oras. Paano ka marinig kung halimbawa po, ay nagsamba ka ng linggo, halimbawa, ay tinawagan mo si San Gabriel, marinig ka ba? Na naka-duty noon si San Miguel man. Bagkus ang oras ay alas 8. Ang alas 8, hindi man si San Miguel. Di po ba? Kaya kailangan po ang pang-unawa. Malawak ang karunungan ng Diyos, kaya ang karunungan ng Diyos hindi kayang tuklasin sa isip ng tao. Ngunit, unti-unting ipaunawa upang maintindihan natin ang lawak ng kanyang karunungan. Ibinigay ito, hindi upang malito ang tao, kundi upang igalang ng husto ang Diyos, lalo na ang kanyang mga inutusan sa lupa, sapagkat hindi ka makarating sa Diyos na malaki kung hindi mo kilalanin ang kanyang inutusan. Kaya nga sabi ni Jesus noon, hindi kayo makarating sa Ama kung hindi kayo magdaan sa akin. Tama po ba? Nadinig natin yan, madlimit, pero hindi yan nababanggit kung paano paraan. Pero dito po, maintindihan natin unti-unti. So yan na po. Dito, ito naman yung controversial po, ang ating talakayin. Mahalaga sa oras ng alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Sino ito? Ito po ang tinaguriang Santissima Trinidad. Nung ibaba sa lupa, binigyan sila ng katawan na 3 persona ng Diyos na kung tawagin Ama, Anak, Espiritu Santo. Na ito rin yung binanggit ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Na habang kayo'y humayo, bautismo, gawin yung alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyong sumunod sa lahat ng itinuturo ko sa inyo. Ang tanong, mga giliw kong mananampalataya, may pangalan man binabanggit? Nabanggit ba ng gumaganap sa lupa? Sino ang Ama? Hindi. Title lang sa ngalan ng Ama. Pero dito sa spiritual, may pangalan po sila. Magugab ang Ama. Mariagub ang Anak. Magub ang Espiritu Santo. Dahil ibababa man sa lupa ito, gawing 3 persona, ibig sabihin, human flesh, ay bakit sa drawing nila ay kalapati? Asaan ang persona ng kalapati? Nang kalapati hindi man makabigay ng mensahe. Yan po ay isang advertise konti para unti-unting liwanagan natin ang medyo umaandap-andap na ating pagkakilala. Ating liwanagan nang sa ganun, makilala natin ang nag-isang Diyos sapagkat yan ang nais niya, maliwanag upang siya'y makilala. Sapagkat kung hindi maliwanag, paano makilala ang Diyos? Hindi. Kaya dito po, tinagurian silang Santissima Trinidad o 3 banal na persona, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, ng kanilang mga espiritu, magugab, mariagob, magub, na kung tawagin sa lupa, Diyos Ama, hindi itong amang malaki, mga giliw kong mananampalataya. Sa lupa ito, iba si Animasula. Yun ang malaki na nag-utos sa kanila. Yun ang Diyos ng mga Diyos. Itong 3 ay Diyos, pero maliit na di. Tandaan po natin, sila ay mga inuutusan. Nga kung tawagin ng Diyos kapag nasa lupa, ay mga anak ng Diyos. Na kung siya ay Diyos Ama, Kristong Ama. Kasi Kristo, siya man yung anak, di ba? Si Kristong anak, Diyos anak. Si Kristong Espiritu Santo, Diyos Espiritu Santo. Sa madaling salita, sila po ang gaganap sa panukala ng Diyos upang buo at matapos ang pelikula na kanyang isasalaysay, ang nobela na nakasulat sa Biblia na hindi ito natuklasan sapagkat mahahaba ang proseso kung paano ito i-construct
nagkahiwa-hiwalay ang mga sulat ng mga apostol at propeta upang mabuo ang naturang pelikula. At hindi yan ipinagkaloob sa marami. Doon mo lang ito maunawaan kapag dumating na ang takdang araw na may uutusan ang Diyos tulad ng sinasabi sa 1 Pedro 2:20-21 na wika dyan. Higit sa lahat, unawain nating mga tao na walang makapagpaliwanag sa lahat ng mga sulat at iba ang kalakaran ng Diyos. Ang pag-isip ng Diyos ay kailanman hindi pag-isip ng tao. Kaya unawain nating mabuti mga giliw kong mananampalataya, yung ating mga kapatid na matataas ang aral dyan. Kahit sa ulado mo ang Biblia, kapatid, kung hindi ikaw ang nakalaan upang ipaliwanag ang naturang panukala ng Diyos, ay hindi talaga natin maunawaan. Marami nang naglaho sa daigdig na ito na taglay ang karunungan ng nakasulat sa Biblia. Pero mayroon bang naipaliwanag kung ano ang pakay ng kanilang pagkaunawa sa Biblia? Alam ba nila kung saan dadalhin ng Diyos ang kanyang mga hinirang? Hindi rin po, di ba? Nagtayo ng mga pananampalatayang ang ubod ng laki, ubod ng yaman, ubod ng tanyag. Pero saan humahantong? Sila ba'y nakakatiyak na sila yung inuutusan ng Diyos? Yun kaya ang gusto ng Diyos. Ating isa-isahin dito mga giliw kong mananampalataya. Sa bagay, pasimula pa lang naman tayo. Mga advertise pa lang itong sinabi ko para mag-advance sa ating isipan na ganyan pala ang panukala ng Diyos. Ganyan po. Kaya doon pa lang tayo sa kasaysayan ng hindi nakikita. Ito po, napakarami, mahaba. Umabot ng 144,000 ang espiritong ginawa ng Diyos. At yan ang kanyang titipunin sa huling araw at ating babanggitin yan. Ito lang munang ating babanggitin para maunawaan lang natin paano sinimulan ng Diyos, paano niya nilikha ang daigdig, ang lupa, ang dagat, ang kalangitan at ang tao tayo at ang lahat ng nanirahan sa daigdig. So atin munang pagpatuloy, nandyan na, alam na ninyo, na ang Ama, Anak, Espiritu, mayroon pong katawan niyang gagamitin. Hindi yan Diyos na malaki sa taas. Yung Diyos na Ama, dito sa lupa yan. Kaya Diyos Ama yan siya pero maliit na titik D. Iba yung Diyos na malaki na si Masula. Na nung bumaba siya sa lupa, Yahweh na ang kanyang pangalan, mga giliw kong mananampalataya. Kaya si Yahweh, malaking Diyos. Ito si Magub, Maria Magub, maliit na Diyos. Kaya utusan lang sila eh. Tagabigay lang ng mensahe sa Diyos at ibigay din ni Yahweh ang kapangyarihan upang ipakita na may kapangyarihan ang Diyos sa pamagitan ng tatlong ito. At maunawaan natin yan. Sapagkat dito napakalinaw na ating ihahayag ang katotohanan. Sapagkat panahon na para ipahayag ang revelasyon o pahayag. Ito na po. Nung una po, unang paglikha ng Diyos, agad na niyang pinadala ang tatlo. Itong tatlo, nagkasabay. Ito po, iba na naman pangalan. Hindi na si Magugab, Maria Gumagub. Pero ito rin yung mga espiritong nilikha niyang Santissima Trinidad. Noong dumating sa lupa, ang kanilang pangalan ay Abilatur, Abitimit, Abitelio. At noong mabigyan ng katawan ang bawat isa sa kanila, ito po, pangalan ng tatlong bato. Siguro na nabasa niyo na si Kristo ang bato. Tao po yun. Kanilang haga ng bato dito. Ang mga bato nito, tatlong bato, sila po ang Santissima Trinidad. Nang binigyan sila ng katawan, bato lang ang sinasampol dito. Ang pangalan naman nila, hindi na si Magugab, Maria Gumagub, hindi na si Abilator, Abitimit, Abitelio. Ang pangalan ng katawang ginagamit, Sautumop. Sana po maintindihan natin. Sila ito, hindi ito iba. Sila rin ito. So nagkasabay sila. Kaya kung mabasa nyo sa Biblia, lalo sa Bagong Tipan, mayroong batong panulukan. Tandaan po natin yung panulukan, tatlo. Wala pong sulok kung isa lang, di ba? Ang bato, pag nagtayo ka ng isa, pag nagtayo ka ng dalawa, walang sulok. Pero kung tatlo, sautumop, i-triangle mo, may sulok. Kaya ito sila ang batong panulukan. At ang sino mang mananampalataya sa kanila ay hindi mapapahiya. Sang-ayon sa teksto ng ating babanggitin mamaya. Dito po, noong gaganap na sila, noong gaganap na sa tungkulin, kasi sabi ni Animasula, binyagan ninyo lahat ng may buhay sa lupa sa inyong pangalan. Silang tatlo talaga ang nakalaan. Kaya nga inuulit ni Jesus nung umalis na sila rin ang dadalhing binyag o bautismo
sa huling panahon. Ito naman ang pangalan. Ardam, Aradam, Adradam. Yan po ang kanilang mga pangalan. Gumanap na sila dyan, pero hindi binigyan ng kasaysayan sapagkat ito po'y pasiuna salamin sa mga darating na pangyari pag may daigdig na. Dito po, ito na yung pangalan nila nang sila'y nagbinyag. Ayan, binyag na sila. Nasa pamagitan ni Aram, Akdam, Aksadam, ito'y lubhang makapangyarihan at maraming samahan ng pananampalataya, lalo na kung nag-aral sa tinatawag na esoteric knowledge, karunungan ng Diyos. Ito po ang hinahanap. At minsan, ang mga ermitanyo talagang pinagtiyagaan, pinagsikapan, marating lamang ang mga kuweba, makuha lang ang pangalang ito, pagkat lubhang makapangyarihan ang pangalan ng Santissima Trinidad. Nung ito'y dalhin ang pangalang Aram, Akdam, Aksadam. Maraming gamit po ito. Lalo na sa mahal na araw, maraming nagsisikap. Kung dito, pinamimigay na lang po natin kasi may susi man to. Hindi magagamit ng sino man kung hindi nyo matagpuan ang susi para sa sasakyan. Mayroon kang ang sasakyan, hindi mo man mapaandar kung walang susi, di po ba? Hindi mo man mapatakbo kung walang susi. So si Aram, Akdam, Aksadam, siya si Magugab, Maryagub, Magub. Siya si Ardam, Aradam, Adradam. Siya si Sautumop, Abilator, Abitimit, Abitelio, o Ama, Anak, at Espiritu Santo. Na kung tawagin sa atin, sa karamihan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngunit, kung sa ibang kataga, Kristong Ama, Kristong Anak, Kristong Espiritu Santo. So, hindi lang po isa ang Kristo. Nakuha po ba natin? Kaya, sana maintindihan natin. Kaya, yung utusan ng Diyos sa lupa, kung buhay pa, paniwalaan ninyo. Pero kung mamatay na, huwag na. Hanapin yung kasunod. Kaya ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay. Kaya kung tayo'y magbabanggit at nanalangin sa Diyos na patay, ikaw yung binabanggit sa Biblia. Hayaan mo ang patay maglibing sa kanilang mga patay. Patay, bakit patay yung pinanwahan mo? Hindi man makarinig. Ang Diyos naman ay walang hanggang kapangyarihan. Pagkamatay ng kanyang ginagamit, lilipat lang yun. Sapagkat siya ay espiritu. At ang espiritu ay naghanap ng tao upang matimpuhan. At hindi na siya nagtitimplo sa patay. Kanyang kalooban na alisin para makilala yung kasunod. Kasi ang daming espiritong ginawa eh. Bakit isa lang yung paniwalaan mo? Hindi kailangan tumama tayo. Hindi tayo manghuhula. Hindi tayo manghuhula. At kung nakabasa ka lang ng isa, kailangan unawain mo sapagkat ito nga ang panukala ng Diyos. Isang nobela, isang pelikula na may kasaysayang napakainam. So dito naman tayo, mga giliw kong mananampalataya. Nalaman na natin. Ngayon, alam na ninyo na ang tagong karunungan ng Diyos, yung tagong karunungan, yung inhayag natin, partial pa lang yun, mga mananampalataya. Ngunit, batid ko na naintindihan nyo kasi matatalino naman ang ating mga mananampalataya. Maliwanag naman na may pakay ang Diyos. Dito naman tayo, tunhayan natin kung ano naman itong hayag na karunungan ng Diyos na nakalathala sa banal na aklat o Biblia. So, ibig sabihin, kung may tagong karunungan ng Diyos na may aklat din ito, ang hayag na karunungan, yan isinulat ng mga apostol at mga propeta, yung Biblia. Kaya yan po ang ating pagsikapan. Yan ang ating pag-aksayahan ng panahon sa habang tayo'y nabubuhay. Sapagkat yan ay sulat mula sa ating kataas-tasang Diyos para sa atin upang hindi tayo maligaw ng landas at makatuntun tayo sa kanyang nais nating marating, ang buhay na walang hanggan. Buwan, napakasarap. Kaya lang minsan, kapag ang tao ay guminhawa o minsan ay nasa kasayahan, hindi na po naisip ang buksan ang kasulatan na siyang sulat na iniwan ng Diyos sa atin. Dito po, ihahayag natin, harinawa, kung kayo po ay nanonood sa mga sandali ito, ang daming nanonood, buksan po nyo ang Biblia. Huwag nyong itago, unawain ninyo, at maharami kayong matutunan, lalo na kung inyong masundan ang paksang ito na marahil ngayon lang ninyo naririnig sa himpilan ng Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Umpisahan natin sa paglikha. Tayo po. Ang lihim na panukala ng Diyos tungkol sa Alpha at Omega. Dito na yan. Yung Alpha at Omega, mga giliw kong mananampalataya, narinig na ninyo siguro yan. Dito natin ilalhad ang katotohanan. Hindi po maaring gamitin ito sa mga kolehiyo o mga universidad. Tingnan mo.
maraming nasawi kapag ginamit nila itong fraternity sapagkat nauuko lang ito sa mga taong kinalugdan ng Diyos. Nauuko lang ito sa bayan ng Diyos. Siya mismo ang may panukala nito na dito sa lupa ay mayroon siyang panukala na ang title ay Alpha at Omega. Na kung ating alamin ang naturang kataga, bagamat yan ay Griego, sa ating salita ay simula at wakas. Sino ba ang nagsimula at sino magwawakas? Na ang Diyos ay wala mang simula at walang wakas, di po ba? So dito po natin malalaman sino pala yung simula at wakas. Si Jesus ating nalalaman. Basahin niyo sa pahayag, Revelation 22:12, si Jesus nagsabi, ako ang Alpha at ang Omega. So ibig sabihin, paano nangyayari kung ang katawan ni Jesus ang Alpha, na lumabas lang naman siya sa kalagitnaan ng panahon nila Poncio Pilato at ni Herodes? Di po ba? Sino pa lang? Sapagkat ang nagpanukala noon, yung pumasok sa loob ni Kristo, si Maria Gob. Na si Maria Gob ay mayroong simula. Di po ba? Nakuha po ba natin yon, mga giliw kong mananampalataya? Si Maria Gob ay may simula. Si Jesus, kalagitnaan ng panahon. Wala pang daigdig. Si Maria Gob, nandyan na. Yung Kristo, nandyan na. Yun na Kristo, ha? Si Kristo, si Maria Gob, nandyan na. Wala pang daigdig. Si Jesus, kailan lang? Panahon lang ni Poncio Pilato at ni Haring Herodes. Bago siya nung nagsalita, sapagkat panahon man ni Juan, si Juan naman ay apostol ni Kristo noon. Kaya nung magpakita, na huling tinitimpluhan ni Maria Gob, si Jesus man, so si Jesus ang nakita niya mukha. Pero hindi ibig sabihin na si Jesus ang tatawagan mo. Kasi may panukala pang Diyos, mayroon pang isusunod doon. Sa second coming, darating din yung Maria Gob, pero hindi mukha ni Jesus. Paano ngayon yan? Hindi na tayo maniniwala. Kaya pinaniwalaan natin si Jesus. Kaya nga, nagtalo-talo ang mga Hudyo noon. Bakit sila maniwala kay Jesus? Na si Jesus ay nagmula lang kay David. At si David nagmula doon sa kaninunuan nila. Di ba? Sana maintindihan natin, mga giliw kong mananampalataya. At maintindihan ninyo kung lagi ninyong subaybayan ang ating palatuntunan panghimpapawid. Dito na tayo sa Alpha at Omega. Sino ba ang Alpha at Omega? Malalaman po natin. Ito po. Ang lihim na panukala ng Diyos, tingnan po nyo sa screen. Na mga propesya ng mga propeta na nakasulat sa banal na kasulatan tungkol sa Alpha at Omega. Ang salitang Alpha at Omega ay salitang Grego, di po ba? Ibig sabihin sa ating kataga ay simula at wakas o una at huli. Yan na po, malinaw na yung Alpha at Omega sa atin. Bakit ito'y nagiging lihim samantalang malinaw namang nakasulat sa Biblia? Sapagkat hindi gaanong naintindihan o nauunawaan at maipaliwanag ang mga salitang napakahalaga. Katunayan, ginagamit ito sa mga kolehiyo at kilalang universidad bilang pangalan ng isang fraternity, isang samahan o grupo ng isang brotherhood ng mga estudyante kung saan marami na ang nasawi dahil sa bautismo sa pamamagitan ng hising ng sinumang ibig sumali o magpamembro bilang pagsubok sa kanila. Diba? Nailigaw sila ng katotohanan. Ginamit nila sa walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang kaisipan. Anong nangyari? Maraming nangamatay. Ngayon, mayroon na naman, di ba? Mayroon na namatay naman sa Las Piñas. Basa nyo yan. Naibalita yan. Dahil dito, yung nababasa niya dyan, hindi dapat gamitin mga estudyanteng naghangad ng isang brotherhood. Hindi po. Ginagamit ito sa itinakda ng Diyos, yung kanyang mga banal. So, tunhayan natin. Atin nalalaman niya na hindi dapat. Kaya kung mayroon kayong mga anak na nag-aaral sa mga kolehiyo, mga universidad na mayroong fraternity, huwag ninyong pahintulutan sapagkat magdilim ang kaisipan ng naghising, tuluyan silang patayin. Tuluyan silang saktan hanggat humantong sa karahasan. Dito po tayo sa pasimula. Tingnan natin, sa pasimula ng paglikha ng Diyos. Ito na po ang pasimula. Matapos ang paglikha ng mga espiritong kantabay ng kanyang mga gawain, ito na po ang unang-una. Sang-ayon sa sulat sa Genesis chapter 1 verse 1. Nang pasimula, may pasimula po.
tulad ng alpa. Ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Sinong Diyos pong lumikha? Diyos ang binabanggit nito. Atin namang naipaliwanag sa inyo kung sino ang Diyos. Yun ba yung 24? Hindi po. Ang Diyos ditong lumikha, si Animasula. Ngunit, ang mga kantabay, yung mga espiritong ginawa. Kaya mababasa nyo dyan, gawin natin. Bakit may natin? Kasi po, kasama niya ang kanyang mga kantabay. Hindi na ipaliwanag, di po ba? Bakit sinabi, gawin natin? So, ibig sabihin, may mga kasama na hindi pa tao noon. Ha? So, ibig sabihin, ginawa ang lahat ng bagay na nakikita mula sa hindi makikita sa ayon sa ating pinaliwanag sa sulat sa Hebreo 11.3. Liwanag po. Naintindihan po natin, mga giliw kong mananampalataya. Mga basic lang ito, pero malaking bagay sa mga nagpapasimula pa lang na matagpuan at hanapin ang buong katotohanan. Pagkatapos, anong nangyari sa pasimula? Tuloy po natin. Ayan po, ang nakikita natin sa screen. Ang titik na siyang inisyal ng Alpha at Omega. Nandyan po, di ba? Yan ang kanang simbolo ng Alpha at Omega. Ang Alpha ay unang titik sa alpabetong Grego. Doon pala kinuha, kaya alpabetong Grego o salitang Grego. Ang Omega naman ay huling titik sa alpabetong Grego. Sa madaling salita, doon kinuha ang una at huli, sapagkat ang Alpha ay una, huli ang Omega. Ngunit sa atin, hindi naman Omega ang huli, kundi letter Z, di ba? So, atin itong sa ngayunan, sapagkat ito ay panukala ng Diyos. At atin na lang isipin na may simula at may wakas. Sino bang nagsasabi? Ayan po, ating pakinggan at tunhayan natin sa ating screen. Sino po ba yan? Yan po ang ipinakita nilang larawan ni Jesucristo. Sang-ayon po sa mga mananampalataya. Pero ang totoo niyan, yan po ay isang artista na gumanap bilang Kristo. At yan na lang din. Ang pinakita nila na si Kristo. Pero yan, hindi po yan. Artista ang kinukunan nila ng larawan kasi maamo ang mukha na nababasa nila si Kristo ngayon. Kumuha sila ng taong naaangkop sa kanilang ginagawang istorya ng pelikula ni Kristo. So ating pahintulutan na yan nga. Yan. Bakit nandyan si Kristo? Ano bang ibig sabihin? Yan po, mababasa na ninyo. Yan po ang referensya na aking sinasabi na pagpapatunay na siya po'y nagsalita noong panahon ni Propeta Juan. Revelation chapter 22, verse 12 to 13. Sinabi ni Jesus, sapagkat si Jesus ang kahuli-hulihang katawan na ginagamit na Kristong anak. So si Juan ay isa mang apostol ni Kristo, so nakita niya ang kanyang guro at nag-usap sila. Kasi si Kristo noon, kayang bumalik anytime. Kasi yung Kristo, yun ang immortal. Yung Jesus ang mortal. Ha? Nakita, ay yung Jesus man na mortal ang huling ginamit ng immortal, nagpakita. Kasi ang immortal, pwedeng magpakita, pwedeng hindi, sa katawang nais niyang pakita. Weka rito, sinabi ni Jesus, makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Yung Kristong anak nagsalita po noon. Anong kasunod? Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Ang simula at ang wakas. Ang tanong nga po natin, kung si Jesus nga po, saan siya ngayon? So, hindi siya naging Omega, nawala. Hindi rin siya maaring Alpha sapagkat panahon nga lang siya ni Poncio Pilato, ni Haring Herodes, di po ba? Kalagitnaan lang ng panahon. Matagal kay Moses, kay David, kay maraming mga inutusan. Kalagitnaan. So, ibig sabihin, yung nasa loob ni Kristo ang nagsalita. At bilang patunay pa dyan, mga giliw kong mananampalataya. Pagpapatunay, para ating maunawaan na hindi yun ang katawan ang ibig sabihin. Kundi, ayan, salita. Wala pa si Jesus nang hula na si Propeta Isaias at may sinabi ang Diyos sa kanya, si Animasula noon, na anong nagpakita sa tao, si Yahweh na. Anong sabi ni Yahweh? Makinig ka sa akin, O Israel, bayang aking hinirang. Si Israel pala. Hindi Israel itong bakwan ng lugar. Si Israel po, kung inyong tunhayan, siya si Jacob na bininyagang Israel. At yan ang pinangakuan ng Diyos matapos mawala si Abraham at si Isaac na kanyang ama bago lumipat kay Jacob na siya ng mga Israel. Nasabi dito ni Yahweh, bayang aking hinirang, ako lamang ang Diyos, ako ang simula at ang wakas. O bakit nagsabi ang Diyos na siyang simula at wakas? Ha?
So, ibig sabihin, mga giliw kong mananampalataya, hindi yung katawan ni Jesus ang Alpha at Omega, kundi si Yahweh ang nagsalita, sapagkat si Yahweh ang nasa loob ni Jesus noong mga panahong binabanggit niya ito. Pero ito, mga giliw kong mananampalataya, bigyan ko kayo ng pahapyaw. Bakit sinabi ritong bayang aking hinirang? May bayan siyang hinirang. Pero bakit dito sa atin tinaguri ang lupang hinirang? Anong kaibahan, mga giliw kong pananampalataya? Ngayon, kung mali naman yan, bakit naging national anthem natin yan? Nandyan ang katagang o title na lupang hinirang. Sino bang naghirang? May kaibahan ba ang bayang hinirang o lupang hinirang? Kayo po ang mag-isip kung anong kaugnayan, kung bakit dito tinalatakay ang mga bagay na napakalalim at napakamahalaga. Importante ito sa Diyos. Bukod pa nito, mga giliw kong mananampalataya, napatunayan natin na si Yahweh ang nagsalita at ginamit ang katawan ni Jesus. Ito pa, ang isang patunay na mabasa din natin, isang pahayag. Ito naman ay may larawang kalapati. Nasabi po rito sa pahayag o Revelation chapter 1 verse 8, ako ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Bakit po mayroong makapangyarihang Diyos pero mayroong Diyos sa kasalukuyan? Mayroon sa nakaraan at siyang darating. Sino po ba yun? Ayan, kailangan maintindihan natin mga giliw kong mananampalataya. Marami dito ang nabitag at naligaw. Ito ang Diyos na si Yahweh, gumamit ng katawan. Nung nakaraan, si Moses ang ginamit na kasangkapan. Excuse me po. Pagkatapos lumipas ang mga panahon, may nagpakilalang Diyos anak. Siya yung Diyos sa kasalukuyan. Di ba ba? Magkaibang panahon. Sino naman itong Diyos sa darating? Yun pong ipinaliwanag ko sa inyo sa pamagitan ng tatlo magaganap ang panukala ng Diyos. Siya, si Magob, ang Espiritu Santo na siya namang dapat nating hanapin at kilalanin sapagkat siya ang gagawing templo ng Diyos sa ganong titulo. Diyos Espiritu Santo, may katawang gagamitin, hindi na Moises, hindi na Jesus, at atin niyang mababasa maya-maya, malalaman ninyo kung anong ugnayan ng mga salitang ito. Ano ba ang nais iparating ng Diyos sa kanyang mananampalataya? Hindi upang lituhin, kundi nagbigay ang Diyos upang maghanap ang mananampalataya kung ito ba'y natuto sa kanyang mga salita at hanapin ang dapat hanapin na siyang kabuuan ng kanyang panukala. Ito po, mayroon tayong katanungan sa ating screen. Kung mabasa niyo dyan, saan nagsimula ang Alpha at Omega na siyang lihim na panukala ng Diyos? Sa paanong paraan magaganap ang mga ito? Di ba? Naganda. May leading question na magdadala sa atin ng pag-unawa. Ito po, dyan mayroong nakasulat sa baba. Sa mga unang nilalang na nilikha ng Diyos sa halamanan ng Eden sa dakong silangan. Sino po ba yun? So ating alamin yan, ha? Ating alamin yan na doon nagsimula. Tatandaan natin. Doon nagsisimula ang ating mga ninuno na si Adan at Eva. Di po ba? Ha? Kasi sayan, alam na siguro nyo. Ang halamanan ng Eden ay naroon ang punong kahoy na may bunga na nagbibigay buhay. Totoo. Napakatagal ng panahon, milyon na siguro o ilang libong taon na. Marami ng scientist na naghanap sa Eden. Marami ng mga banggiitang tao naghanap upang matagpuan ang bunga ng punong kahoy. Ngunit, mayroon ba kayong nabalitaan? Mayroon ba kayong naririnig? Ano ba ito? Literal na punong kahoy? Ano ba ito? Si Adan. Wala na, matagal na. Pero bakit natin inilagay na sila yung simula sa Alpha? Taunhayan natin, mga giliw kong mananampalataya. Lubhang napaka mainam o kapanapanabik na ating aabangan. Kapag maganda ang panukala ng Diyos at maganda ang istorya ng kanyang pelikula. Tunhayan natin, mga giliw kong mananampalataya. Yan daw po ay paraiso sang ayon sa mga ibang relihiyon. Tunhayan lang natin. Ganon. Ang pagkasabi po sa sulat ni Genesis chapter 2 verse 8 to 9. Ganito po ang sinasaad.
ating unawain upang ating mapagdikit-dikit ang kasagutan na ating hinahangad na maintindihan ang panukala ng Diyos. Ito po ang nakasulat. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden sa dakong silangan. Walang ibang gumawa po, si Yahweh. Ha? Ang halamanan ng Eden po sa dakong silangan. At doon dinala ang taong kanyang nilalang sa makatuwid. Ang tao ay hindi po nagmula sa Eden, doon lang dinala. Kung saan ginawa ng Diyos, ating matunhayan yan. Basta sa halamanan ng Eden dinala, sa dakong silangan. Hindi po sa kanluran, hindi sa hilaga, hindi sa timog, sa dakong silangan, naroon ang Eden, kung saan ang Eden, naroon din ang halamanan. Sana po makukuha natin unti-unti. Dito po, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmasdan at masasarap ang bunga. Pinatubo. Subuhay na buhay ang tao, di ba? Sa gitna ng halamanan ay mayroon naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay at gayon din ang punong kahoy na nagbigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Tunhayan po niyo itong tekstong ito. Pinatubo na ng Diyos ang lahat ng punong kahoy na magandang pagmasdan at masarap kainin. Buhay ng tao roon, sila Adan. Bakit sa gitnang halamanan, mayroon 2 puno na naman na sinabi na nga pinatubo lahat ng kahoy? Bakit pagdating sa halamanan dito sa gitna, 2 kahoy na lang, 2 punong kahoy na lang? Naroon ang punong kahoy na pinagbabawal at naroon din ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Di ba? Unawain po niyo. Nandoon na nandoon na yung punong kahoy na masarap pagmasdan at kain. Lahat yun. Kasi nandoon na. Pinatubo niya roon ang lahat. O, ibig sabihin lahat. Walang nagkulang. Ay ba't dito sa halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbigay buhay sa gitna? Nakuha po ba ninyo? So at ito po ang panukala ng Diyos. At maintindihan ito. Sapagkat ating linawin sa bawat kaisipan ng mananampalataya upang maramdaman niya ang panukala ng nag-iisang Diyos. Tuloy muna natin, ibitin natin bahagya yun para maintindihan sa huli kung paano. Okay, mananampalataya. Tuloy natin kasi maraming naghanap dyan. Hindi matagpuan. Karating kung saan-saan. Hindi malalaman ni hindi batid. Yan po. Nandyan na ang tao inilagay sa halamanan. Sarap buhay. Pero pakinggan po natin ang nakasulat kung ganito ba. Yan ay mga ilustrasyon ng mga pananampalataya. Pagbigyan natin. Pero kung unawain mong teksto na ito bigyan ko kayo ng clue. Sa Genesis chapter 2, verse 15, ganito po ang nakasaad. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Pag pinagyaman ka ba ng Diyos, may kulang ba sa iyo mga mananampalataya? Pag pinangalagaan ka man ng Diyos, mayroon ka ba bang hanapin? Kayo po ang makakasagot. Maski sa tao, ikaw ay nangamuhan na ang amo mo napakabait at itinuring kang kasambahay. Pinangalagaan ka. Mayroon bang kulang sa iyo? Pero dito sa larawan, kung ikaw pinagyaman, bakit walang sinila si Adan? Kung totoo, na illustration man ito ng mga relihiyon, kung pinagyaman ang taong yan, ba't walang damit? Di po ba? Hindi. Kumplito si Adan. Wala nang hanapin pa. Nandoon na nga lahat. Pinagyaman pangalagaan. Hindi nag-isip kung saan kukuha ng pagkain. Hindi nag-isip kung saan kukuha ng inumin. Hindi nag-isip kung anong pandamit. Pinagyaman. Diyos mismo. Ang Diyos na lumikha ng daigdig. Ilagay ang tao para panuhuton diyaw. Walang damit. Hindi. Kaya illustration lang nila yan. Hayaan ninyo yan. Binigyan natin ng larawan sang ayon sa kanilang katang-isip. Pero ang nakasulat, wala nang hahanapin ng tao. Paraiso, langit. Di ba mayroon tayong laman ng ating awit na buhay ay langit. Di ba sa lupang hinirang, buhay ay langit sa piling mo. Bakit? Ang Diyos kasama nila Kaya wala na siyang hanapin. Kung hari ng mga hari ang Diyos, sino ka sa halamanan? Di hari ka rin. Di po ba? So, sana po maintindihan natin. Ibinigay natin ang tunay at totoong kahulugan, kaganapan at pangunawa kung anong kalagayan ng tao noon. Nakadama na ang tao ng buhay langit. Pagkat ang Diyos
ang nangangalaga sa kanya. Ang Diyos ay pinagyaman siya. At kapiling niya ang Diyos noong mga panahon niyan. Sana po, ibitin na naman natin yan. Malalaman ninyo ang napakagandang kasaysayan ng panukala ng Diyos. Ayun, si Adan. Binigyan ng kaparihas para maligaya. Langit nga, di ba? Nandyan sa kanya. Ngunit, dahil sa isang kautusan, ito naman, ang inilarawan naman sa isang tagakatha ng isip na mananampalataya. Ayan po, makikita nyo sa larawan. Yan, si Adan at Eva. At dito may puno ng pakalaki. At nandyan may nang nakalingkis. Sino po yan? Sabi nila, yan daw po si Lucifer. Di ba sinabi ko, si Lucifer magandang lalaki. Ha? Kung tawagin siya, siya ang bunso, malapit sa araw. Dahil sa kanyang pagnanais na bigyan siyang gawain, ayun. Bakit ahas ang inilarawan kay Lucifer? Pagkat, ganito po, bigyan natin ng sample. Halimbawa, ikaw, giliw kong mananampalataya, may kakilala, may kaibigan, may kumpare, na nag-abroad, naiwan ang pamilya. Ngayon, hindi nagtagal o lumipas ang mabuwan. Yung asawa ng kumpare mong nasa abroad ay naging karelasyon naman itong kaibigan yung isa. Na karelasyon. Anong sinasabi? Pagdating ng asawa, anong sasabihin? Pare, inaahas mo ako, di ba? Traidor si Lucifer. Sapagkat kapatid lang sila eh. Nakuha po ninyo mga mananampalataya. Kaya yan ang inilarawan ng tagalikha, tagaimahe. Ha? Ahas, inaahas mo ako. Bakit yung asawa ng iba ay inaasawa mo rin na hindi naman tayo magkaiba? Di ba? Inaahas mo ako, tinatraidor mo ako. Yan ang sulat. Kaya ang nangyari, ayun, ahas ang inuwin kay Lucifer na magandang lalaki mga anghel yan. Ha? Magandang lalaki yan. Hindi makapanukso ang pangit. Tandaan niya yan. Ang gawain ni Lucifer, taga-tukso. Kaya magandang lalaki. Babae dyan, baka pag nakita magandang lalaki, hindi na makakuan, hindi na mapalagay. Ha? Nahuhubara na sa kanyang paningin. Ha? Ganyan, gandang lalaki yan. Kaya hindi makapanukso kung hindi magandang lalaki. Tandaan niyo yan. Kaya marami ang nabiktima sa maling akala. Ha? Yan po ang kasabihan ng mga salitang kasabihan ng Katagalugan. No? Maraming nabiktima sa maling akala. Na akala'y magandang lalaki, yung pala tukso sa kanya. Ayan po. Sino naman yan? Ayun, mga giliw kong mananampalataya. Matapos magkasala si Adan at Eva sa bagay na hindi dapat nilang gawin ay nagawa nila. Inutusan ng Diyos. Hindi mismo si Yahweh ang pumunta. Inutusan niyang tagabantay, tagapangasiwa ng katahimikan sa langit at lupa. Tingnan, si San Miguel, kapatid pa rin. Anong sabi? Lumayas kayong mga tampalasan. Bakit kayo nagawang magtaksil sa ating Panginoon? Lumayas, sabi ni... Kung tingnan mo sa larawan, kung bibigyan natin ng kulungan, ayun, si Adan, nagtakip ng mukha, hindi na po ako ulit. Minsan lang ako nagkasala, pinakain kasi ako ni Eva. Biro-biro lang yan. Pero yan po, nakita niyo. Kaya nung mangyari yun, ayan po ang kaganapan. Genesis chapter 3, verse 22 to 23. Ayun. Pagkatapos, may nagaganap na. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh. Sinong sabi? Si Yahweh pa rin. Siya niya masulan noon. Katulad na natin. O yan po, katulad na natin. Sino yung kapakasama niya? Katulad na natin ngayon ang tao. Ano pala ang tao noon nung hindi pa nagkasala? Ha? Sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas, ando na yung kuwan po. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Maliwanag po na kung naroon sila sa loob ng halamanan, patuloy makakain si Adan at Eva ng bunga ng punong kahoy na yun na nagbibigay buhay, hindi na sila mamatay. Katunayan, mga giliw kong mananampalataya, ang epekto ng pagkakain nila sa bunga ng punong kahoy sa loob ng halamanan, nung ilabas na sila sa halamanan upang tanggapin ang parusa ng Diyos, umabot lang naman ng 930 years si Adan, resultas kakakain ng bunga ng punong kahoy. Ano pa kaya kung nanatili siyang kumain? Yan ang gusto ng Diyos, na ang tao hindi mamatay. Ngunit sa atin,
Ang 900 na wala, 30 na lang ang edad ng tao sa Pilipino. Hindi na makaugaga sa daming karamdaman. Halos hindi na makalakad. Mataas na yung 60 ang edad. Bihira ang makaabot ng 80 at lalong bihira ang 100. Nasaan yung 800 na edad ni Adan? Ha? Na 930. Yung 100 man lang makuha natin Pilipino para may wala man lang. Bakit? Tandaan natin yan. May ibig sabihin yan. Tandaan mo sa bawat paliwanag natin. Tandaan ninyo sapagkat may kasagutan sa bandang huli. Ha? Anong sinabi? Kaya't pinalayas niya sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Anong gagawin ng tao? Magbungkal. Buhat sa pinagyaman at pinangangalagaan ng Diyos, nagkasala ang tao, pinalabas sa langit na siyang paraiso na ang paghihirap, gano'n na lang, magbungkal para may makakain. Na kung susundan mo yung tekstong yan, sinabi pa ng Diyos, makakain mo ang mga bunga ng iyong pinaghirapan. Mga tinik, sabi pa ng Diyos. Ibig sabihin, kahirapan, mga tinik. Dahil nagkasala ang tao, wala tayong magawa. At tayo, ang mga bunga ng pagkakasalang yun. Sundan ba natin yun? Hindi. Kailangan ating maunawaan ang programa ng Diyos. Kailangan mga ating maintindihan ang panukala ng Diyos upang sa ganun, habang nilalakbay natin at inuunawa ang pelikula ng Diyos, habang binabasa natin ang kasaysayan, malaman natin saan tayo tungo at ano ang nararapat gawin natin upang maging kalugod-lugod sa Diyos matapos ang ating mga ninuno ay pinarusahan para maibalik naman tayo sa paraiso. Ha? Wala. Ano ang gagawin natin? Sapagkat hindi maaring wala yan. Ito po, mga giliw kong mananampalataya. Hinesis muna tayo. Kaya nagsimula tayo sa Alpha. Chapter 3, verse 24. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halaman ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni numan ang punong kahoy ng buhay. Tanong mga mananampalataya, sa matagal ng panahon at napakaraming salinlahi na ang lumutang at libo-libo na ring paniniwala ang ating nasaksihan at ating natagpuan. Nababanggit ba ang halamanan ng Eden? Ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay, nababanggit ba kung saan? Hindi. Bakit? Pinabantayan ng Diyos ng kerubin. Pinabantayan ng espadang nagniningas. Mayroon kayang makalapit? Wala. Naging lamat sa mga tao. Saan na ba yung halamanan ng Eden na yan? Ano ba yung punong kahoy? Buhay pa ba yan hanggang ngayon? Libo-libong taon na ang nakalipas. Ito ba'y literal? Nakarinig na ba tayong dumami ang bungang punong kahoy sa tagal? Kung literal yan, dumami na yan. At kung hindi dumami, patay na yan. Pero bakit nanatili ang naturang panukala na isang hiwaga na walang makapagsabi? Ngunit dito, ipagpatuloy lang ninyo ang pagsubaybay. Matunhayan ninyo kung saan, sapagkat dito natin sasabihin. Matunhayan ninyo na buhay ang punong kahoy at kung saan dako naroroon. Ating ipaliwanag. Kung bakit mga giliw kong mananampalataya? Dahil sa sulat ni Propeta Malakias. Sinasabi diyan, Malakias chapter 3, 1-2. Para siyang apoy at sabon na dumadalisay. Bakit para siya? Bakit tao na ang binabanggit? Ha? Bakit tao na ang binabanggit sa Malakias? Na para siyang apoy at sabon. Ano ba yung apoy? Mainit, mahirap. Sabon na matapang na dumadalisay. Hindi pwedeng sabon na basta-basta lang. Kung halimbawa mansyado ang isang tao, kailangan matapang para tanggalin ang mansa. So hindi ka makarating sa lugar na yan kung hindi ka dadaan sa naturang patakaran o pagsubok. Tao. Kaya malalaman mo, tao ang binabanggit. So hindi pala literal. So dito po sa sulat, dito, palapit na tayo. Ito na yung bagong tipan sa panahon ni Jesucristo. Sulat ni Apostol Lucas, chapter 13, verse 24. Sabi po rito,
makipot ang daan patungo sa kaharian ng langit. Nakibig sabihin, hindi mo mamarating ang paraiso na siyang langit sapagkat pinabantayan ng Diyos ng kirubin, kabanalan, at naglagay pa siya ng espadang nagdiningas, naging makipot at walang nakaalam at hindi marinig maski kung sino-sinong pananampalataya ang iyong papasukan. Wala, di ba? Makipot. Sa sobrang kipot, walang nakakaalam. Ngunit, bubuksan natin unti-unti ang makipot upang maunawaan na sa kabila ng kadiliman, may liwanag na nagtatanglaw sa unahan na siyang gagabay sa atin ng kaligtasan. Tuloy natin mga giliw na mananampalataya. Tapos na tayo. Lukas na naman. Dito na tayo sa bagong tipan matapos ang lumang tipan. Saraysayin natin upang matunhayan natin ang alpha patungo sa kinaroroonan niyang Omega. Lucas chapter 14 verse 26. Paano pagkasabi? Hindi maaaring maging alagad ko. Ayun, si Jesus ang nagsalita nito. Hindi daw maaaring maging alagad niya ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Naintindihan ba natin itong katagang ito, mga giliw kong mananampalataya? Sinong hindi umiibig sa kanyang ama at ina? Sinong hindi umiibig sa kanyang asawa na ayaw ngang lumayo maski saglit? Sinong hindi umiibig sa kanyang anak na maski wala siyang kakainin, mapakain lang niyang anak? Mga kapatid, at maging sa sarili ng buhay, mahal na mahal natin ang buhay natin. Pinaliguan natin, pinapabanguhan natin, pinapakain natin, nag-apply pa tayo ng mga lotion at kung ano. Mahal kasi natin sarili. Pero ano sabi ng Diyos dito? Hindi, ang Diyos na Kristo, yung Kristong anak, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina. Ang ibig sabihin nito mga giliw kung mananampalataya, hindi ka naman pinagbawalang mahalin ang ama at ina sapagkat doon ka nang galing. Hindi ka man pagbawalang mahalin ang iyong asawa sapagkat mahal mo yan. Kaya nga nagkaisa kayo. At lalo na ang iyong mga anak. Hindi rin maaring hindi mo mahalin ang iyong kapatid sapagkat mula pa sa simula, yan ang kalaro mo hanggang lumaki. Yan kasangga mo. Lalo na yung sarili. Pero, huwag mong higitan ang pag-ibig sa Diyos. Ibigin mo siya ng higit sa lahat. Pag inibig mo itong binasa natin ng higit sa Diyos, wala kang paglagyan. Kailanman. Hindi ka maging alagad ng inuutusan. Kung hindi ka maging alagad sa inuutusan, lalong hindi mo makilala ang Diyos na may panukala ng lahat. Sana naintindihan natin mga mananampalataya. Makipot. Kaya unawain mo. Ngayon, kung may magsabi sa iyo, halimbawa, mayroong isang pag-aral doon na lubhang naintindihan mo. Ngunit hindi mo naman maiwan ang anak at asawa mo. Ikaw ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Tindan mo. Mahirap, di ba? Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang humigit. Mahalin mo sila, pero huwag mong higitan ng Diyos. Pero ang problema kay hindi man. Ang Diyos na nagsabing higit sa Kanya, ay minsan mo lang maalaala sa isang linggo. Ang pamilya mo, 6 na araw. Paano mo mapatunayan yan? Kaya sinungaling ang lahat. Paano ngayon yan? So bibigyan natin ng solusyon upang sa ganun, mabago ang ating figura, pananampalataya at imanasyon. Ang Diyos ang unahin mo, mananampalataya. Hindi mo man makita ang Diyos sapagkat sa Espiritu, hanapin mo ang kanyang templo tulad ng sinasabi nito. Si Jesus man ang templo nito, siya yung templo noon. Ngunit nung mamatay siya, huwag ka namang manatili sa patay sapagkat hindi na maaring magbigay ng gabay. Siya buhay. Kasi ang Espiritu, lilipat yun. Tandaan mo, marami siyang kantabay. Kaya nga Diyos ng mga Diyos. Doon lang tayo 3, hindi na natin damihan pa. Sapagkat yun ang 3, ang utusan niya sa huling panahon. Pagkatapos ng anak, mayroon pa kasunod. Ngayon, sa huling panahon, kay parehas man yun sila. Kay sa bagong panahon man sinusulat ni Propeta Juan sa pahayag, Diyos ng nakaraan, kasalukuyan at darating. Sino yung kasalukuyan? Tunhayan natin dito. At gawin natin ang nakasulat sa habilin ni Jesucristo na isinulat ni Lucas. Gawin natin ang kalugod-lugod sa Diyos sa pamagitan ng timplong kanyang utusan upang tayo ay kalugdan ng Diyos na si Yahweh.
sapagkat ang tato inutusan upang makabatid tayo na may Diyos. Hindi tayo makarating sa malaking Diyos kung hindi tayo magdaan sa maliit na Diyos. Tuloy natin, mga giliw kong mananampalataya. Nawaan ba natin, mga giliw kong mananampalataya? Atin bang naunawaan ang mga kataga o panukala ng Diyos na ating isinalaysay mula kanina? So, laging tunhayan. At dito, mga giliw kong mananampalataya, advertise muna natin, laging pakinggan at subaybayan sa naturang oras, alas 8, bawat Martes, Huwebes at Linggo ng gabi, na dito lang ninyo mapapakinggan sa Far East Mount Zion 12 Tribes Worldwide Ministry Incorporated. Tuloy natin, mga giliw kung mananampalataya. Matapos tayo sa sulat sa lumang tipan, dito naman tayo sa bagong tipan bago natin tunhayan ang mga propesya ni Propeta Juan. Mateo chapter 16 verse 24, isang apostol ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, inulit ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, nagnanais ha, yung buhay pa siya, ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Kaya mo ba ito, kapatid? Ang sino mang nais maging alagad, ang nagnanais, kaya mo ba ito? Walang kaibahan ito sa sinabi ni Lucas, na ang sino mang nagmamahal sa kanyang ina't ama, asawa at mga anak, kapatid at maging sa sariling buhay. Yan po. Ito rin ang sinasabi ni Jesus kay Mateo. Kung nagnanais ka na sumunod sa Diyos, ay itakwil mo ang iyong sarili. Kaya na kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Paano ba itakwil ang sarili? Yung parang loko-loko ka na? Hindi. Limutin mo ang pangarap mo sa buhay at sumunod ka sa Diyos. Ha? Pasanin mo ang kanyang cross, ang iyong cross. Ano ba yung cross? Yung cross na pinasan ni Kristo? Hindi. Lahat ng pagsubok na ibibigay ng Diyos upang mapatunayan kang ikaw nga ay sumasampalataya sa Diyos, gawin mo. At sumunod ka sa Kanya. Ngayon, sinasabi ng mga taong mga sinungaling na si Jesus ang kanilang Diyos. Ngayon, kung si Jesus ang inyong Diyos, ba't hindi ka sumunod sa Kanya? Kailangan ka man sumunod? Hindi. Ang ibig sabihin sumunod, sa lahat ng inutusan ng Diyos, pakinggan mo siya at sundin mo ang kanyang salita sapagkat nagmula sa Diyos yan. Yan ang ibig sabihin. Kaya kung sabihin mong pagpapatayan mo na si Jesus ang iyong Diyos, sinabi rito sumunod ka sa Kanya, kung nagnanais kang maging alagad, ay pumunta ka rin sa Jerusalem, nandoon si Jesus ang bating katawan niya. Hindi, di ba? Kuha naman, obvious naman. Hindi. Kaya kailangan unawa. Kailangan ito ang taong karapat-dapat na magsasalita nito. Kasi kung iliteral mo ito, maging pagtatalo ng mga hindi naman dati na pagtalunan ang salita ng Diyos. Kailangan lang masundan natin at sa pamagitan ng kanyang utusan, diyan po natin maunawaan. Huwag lang tayong magmatigas ang ating kalooban at sasabihin natin tayo'y maraming nalalaman. Sapagkat ang Diyos ay hindi man ganyan. Mayroon siyang inuutusan. Mayroon siyang taong itinakda. At makikita nyo rito, malinaw naman Malinaw naman pagkatapos ng ating paliwanag. Mayroong mga teksto na magsasabi ng matibay na rason at dapat paniwalaan. Kaya huwag na tayong naniwala tayo ng matagal, yan ang nagisnan mo. Ay mali nga na yung nagisnan natin Hindi man na ipaliwanag sa atin. Ha? Kung tama yan dala lang ng mga Kastila yung ating paniwala. Noon nga, nakipagpatayan natin mga ninuno, pero pinagpapatay, kaya naniwala lang sila. Tayo naman tagasunod, nakagisnan. Pero mali. Napilitan lang ating mga magulang kasi pinagpapatay, pinagre-rape. No? Hinahati ang katawan. Sana po, maunawaan natin. Hindi po yan salitang ko, kundi katotohanan lang po na ipinamulat natin sa ating bansa mananampalataya ang buod na katotohanan upang itama ang mali. At ito yung pinagsikapan ng ating mga bayani noon na tumama at itama ang ating pananampalataya, ang ating mga ginawa. Sana mga giliw kong mga mananampalataya ay ating matunhayan, ating maintindihan at kailangang masundan natin ang nais ng Diyos. Dalawa na yung mabibigat na salita sa bagong tipan. Kung nagnanais tayo, So, gawin natin ang tama. Patuloy tayo sa ating pagkaunawa
sa pamagitan ng kasulatang iniwan sa atin, ituloy natin mga giliw kong mananampalataya. Sampu lang yan o mga pauna na dapat natin maunawaan para hindi tayo malito. Tingnan po natin kung paano natin matunhayan ang matagal nang nawala, matagal nang nasa usap-usapan ang halamanan ng Eden. Sulat ni Pablo sa 1 Corinto 15:45. Ganito po ang nakasaad. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Wala pong makaalam sa halamanan. Kung walang magabay sa atin na galing doon, ay si Adan man yung galing doon, sangayon sa kasaysayan na ating inilathala. Kung si Adan ang gagabay, tiyak na alam natin kung saan ang Eden kasi siya yung magsasabi na roon ng Eden. Siya ang nanggaling doon. Ibig sabihin, kung si Adan ay namatay noon, binigyan siya ng buhay sapagkat may panukala ang Diyos. May panukala rin pala na may huling Adan at siya yung espiritong nagbibigay buhay. Bakit? Espiritu nang nagbibigay buhay. Pagkat ituturo ni Adan ang punong kahoy na nagbibigay buhay. Kaya yung espiritong bumalik na mula kay Adan, siya yung espiritong nagbibigay buhay dahil sa kanya maunawaan, maintindihan at ating malamat marating ang kinaroroonan niya noon na siyang halamanan ng Eden. Di po ba? Maliwanag mga giliw na mananampalataya. Sana mga mananampalataya ay maging malinaw. At bagamat ngayon lang ninyo narinig, nais ko pa rin ulit-ulitin sa inyo upang maunawaan ang napakagandang hiwaga na siyang panukala ng Diyos na mayroon talagang proseso at mayroong nais ipabatid. Tingnan mo ito, mananampalataya, itong Ecclesiastico sulat. Ito ni Solomon. Chapter 16, verse 25-27. Sabi rito, ang ilalahad ko yung mga aral na hindi mababago. So itong aral na ito, hindi pala mababago. Ang ipakilala ko sa iyo, inyo'y buong katotohanan. Hindi na mababago, katotohanan pa. Nang lalangin ng Panginoon ang mga unang nilikha, nilalang yung ating binanggit kaninang mga espiritu. Kapag dakay binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang tungkulin, binigyan ng katawan at may mga tungkulin. Yung mga nilalang noon, yung ating binigkas na espiritu, wala pandaigdig. Itinakda na niya ang kanilang gagampanan at ang kanilang paghahari. May maghari sa kanila. Sa lahat ng salinlahi ng mga panahon, walang nagugutom o nauhaw kailanman at wala ring napapagod o humihinto sa kanilang gawain. Ito yung nilalahad. Sinabi ni Solomon ang katotohanan na noong binigyan ng Panginoon, ng unang nilalang, binigyan niya ng mga tungkulin. Ang iba sa kanila naghari, walang nag-uunahan, walang nag-iingitan, walang nagugutom, walang nauhaw. Kasi yan ang panukala ng Diyos. Sana po maintindihan natin na yung mga nilikhang espiritu, binigyan din ng Diyos ng katawan. At yan nga ay binabanggit ni Haring Solomon. Yan po, andyan ang katunayan at mga pangyayari. Dito na tayo. Pagkatapos po ng lumang tipan, bagong tipan, dito na tayo sa hula sa panahong kasalukuyan kung bakit sinasabi ko sa iyo matutunhayan natin ang halamanan ng Eden. Tingnan po ninyo. Sang-ayon sa sulat ni Propeta Juan sa Revelation, chapter 2, verse 7. Tingnan po niyo mabuti, basahin niyo sa screen. Ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sino yung huling Adan? Espiritu na nagbibigay buhay. Sino yung magsasabi sa mga iglesia? Espiritu din. Anong sabi? Ibibigay ko sa magtatagumpay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na sa paraiso ng Diyos. Sa madaling salita, mga giliw kong mananampalataya sa lahat ng Pilipinong mananampalataya. Buhay na buhay ang punong kahoy at nandyan sa halamanan. Wala sa iba. Nasa paraiso hanggang ngayon. Ngunit hindi natunhayan pagkat hindi pa dumating ang Espiritong magabay sa atin kung sino
ang galing doon. Siya ring magtuturo kung nasaan ngayon ang paraiso. Na kung sino mang magtagumpay, kung matagpuan mo ang katawang ginagamit ng Espiritu na siyang magsasabi sa mga iglesia, oras na magtagumpay ka, bibigyan ka ng karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na pinagbawal noon kaya hindi matagpuan. Pinabantayan ng kirubin at espadang nagdiningas. Ngunit sa magtatagumpay, sa makakaalam, makabatid, ibibigay ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay na nasa paraiso ng Diyos. Hindi po naalis, hindi po lumipat, nasa paraiso pa rin. At yan ang ating talakayin kung saan ito ngayon ang paraiso sa buong daigdig. Pagkat hindi mawala, hindi maaring hindi matunhayan, sapagkat dumating na ang panahon ng paghayag. Nandyan na ang Espiritu na ibinalik ng Diyos na Espiritong nagbibigay buhay. Yan po ang ating narinig at ating natunhayan sa ating palatuntunan. Sana pansamantala, mga giliw kong mananampalataya, atin mo nang tapusin sa paksang ito. Huwag kayong magsawa at laging subaybayan. Ngayon ay Huwebes, babalik kayo sa linggo sapagkat yan ang ating schedule. Sa ganung oras din, maintindihan ninyong mabuti at panghawakan ninyo ang inyong narinig ngayon sapagkat ang kasunod lalong kapanapanabik upang matunhayan natin at mabubuo ang gumanap ng Alpha at Omega. Maraming salamat sa ating mga mananampalataya, lalo na ngayon lang nila narinig ang ating palatuntunan na siyang naghahayag ng buong katotohanan tungkol sa lihim na panukala ng Diyos na matagal na siyang hiwaga na isinulat ng mga apostol at mga propeta. Dumalangin tayo sa may likha upang ang ating isipan ay tama sa wastong pangunawa. Pagpalain tayo ng Diyos at Ama na nag-isa, ang Diyos nating si Yahweh, ngayon at magpakailanman na walang hanggang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat at magandang pakikinig sa lahat ng mananampalataya.